Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya, kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fabcon, Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon, Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon, Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. Pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede naman. rin naman sa real life. Yes. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong ma-stuck sa traffic? Baby, pasensya na, nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. That almost 1 in every 5 priests is undergoing a Tonight, hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kaming ito ng Thank God It's Friday, Abril 24, taong 2026. Sa ating pong headlines, 8 piso hanggang 10 piso kada litrong tapyas sa presyo ng diesel. Asahan daw po sa susunod na linggo, halaga ng gasolina posibleng tumaas. Asawa at anak ni dating Secretary Mike Defensor kinasuhan ng NBI ng human trafficking. Full trial sa kaso ni dating Pangulong Digong Duterte sisimulan sa October 2026. Kalamangan ni Vice President Sara kay Mayor Leni Robredo sa 2028 presidential survey nabawasan ayon sa Okta. Ombudsman Boying Remulla pinag-iinhibit ng kampo ni dating Speaker Romualdez sa pag-imbestiga sa kanya kaugnay ng flood control anomalies. Sasakyan ng QCPD sumalpok sa pader sa Payatas, Quezon City, 5 ang patay, 5 sugatan. Sasakyan naman ng mapanguhuli po sa mga nakataples sa kalsada. Abay balik na. Bilin ng PNP chief sa mga pulis, gamitin daw po ang common sense sa pagpapatupad ng batas. Sa TNT Global News, mass evacuation sa Northern Japan ipinatupad dahil sa wildfire. Sa sports, Creamline, nakuha daw po ang championship title sa 2026 PVL All-Filipino Conference. At sa TNT Showbiz, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach Johnsy rumampa sa Cannes Series sa France. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, si Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sa ating mga balita, maaari daw pong umabot ng mula 8 pesos hanggang 10 piso ang posibleng tapyas sa presyo ng bawat litro ng diesel next week. Ito po'y bati naman sa 4 na araw na trading sa Mean of Plus Singapore at maging sa foreign exchange averages ngayon po o hanggang kahapon. Kung magiging accurate naman ang projection ng oil industry sources, 8 to 10 pesos sa magiging rollback sa bawat litro ng diesel. Samantala, posibleng tumasama ng piso ang kada litro ng gasolina o maaari namang walang magiging paggalaw.
Wala namang binanggit sa magiging presyo ng kerosene sa huling linggo ng Abril. Pinagpupulungan na ng Department of Energy at ng Ambassador ng Argentina ang pagpapalakas ng energy sector sa gitna ng global oil crisis. Tinalakay ni Energy Secretary Sharon Garin at Ambassador Ricardo Luis Bocalandro ang energy development potential, partnerships at pagpapatibay ng bilateral ties ng dalawang bansa. Isinusulong din ng mga ito ang international collaboration para masuportahan ang mas matatag na sustainable energy future ng Pilipinas. Tiniyak naman ng Department of Energy na patuloy silang gumagawa ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng krisis sa ating mga kababayan. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa ating pa rin po mga balita, kinasuhan po ng NBI ang misis at anak ni dating Congressman Mike Defensor dyan po sa may Pasig City Prosecutor's Office. Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa DZRH na kasong paglabag daw po sa Anti-Trafficking in Persons Act ang isinampa nila laban kina Julie Rose Defensor, Miguel Gabriel Defensor at iba pa. Kasunod po ito ng pagsalakay ng NBI sa isang disco bar kung saan nasagip po ang 54 na kababaihang biktima. Sa report ng NBI, ginagawa ang mga babae bilang customer care assistants para daw sa sexual exploitation, kapalit ng halagang mula 5,000 hanggang 15,000 piso. Nangyayari man ang aktual na exploitation sa mga silid ng isang motel na pagmamay-ari ng kumpanyang pinamamahalaan ng maginang Defensor. Samantala, sa iba pa nating mga balita o sa kaugnay pong balita, agad na itinanggi ng misis ni dating Congressman Mike Defensor ang akusasyon na may koneksyon siya at kanyang pamilya sa umano'y human trafficking network. Yan ay kasunod ng raid ng National Bureau of Investigation sa isang disco bar sa Pasig City batay sa reklamong sangkot ito sa human trafficking at sexual exploitation. 54 na kababaihan ang nasagip sa naturang establishmento na umano'y nagsisilbing customer case assistant o care assistant na binabayaran ng halagang mula 5,000 pesos hanggang 15,000 pesos. Sa isang statement na ipinakalat sa media, mariing itinanggi ni Julie Rose, Mrs. po ni Defensor, ang akusasyon na sa kanya at sa kanyang pamilya at tinawag niya itong baseless at bahagi ng anyay orchestrated smear campaign para sa anyay artificially manufactured case. Iginit po ni Julie Rose na walang koneksyon ang kanyang pamilya sa operasyon ng ni-raid na establishmento. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala sa iba pang balita, posibleng magsimula sa pagitan po ng October 2026 at February 2027 ang trial proper ng International Criminal Court ICC sa kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon po kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, buwan pa ang bibilangin, ngunit kapag nagsimula na raw po ang trial ay tuloy-tuloy na ito. Sinalim po ng Rome Statute, akusado ay obligado na dumalo sa pagdinig, subalit pinapayagan naman ng ICC ang ilang flexibility, kabilang po ang virtual meeting o live stream. Malabo ng payagan pa ng International Criminal Court ng hirit na interim release ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte oras na magumpisa na ang paglilitis. Ayon sa Rome Statute, obligadong personal na humarap ang akusado sa mismong paglilitis. Sa panayam sa DZRH kay Attorney Domingo Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, sinabi nito na sinusuri ng ICC kung haharap pa ba si Duterte sa paglilitis sakaling pansamantala itong palayain. Bukod dito, isinasaalang-alang din ng ICC ang kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas sa pagdedesisyon kung papayagan ang interim release. Alam naman nila at sinusuri din nila yung sistema dito sa ating bansa at yung actual na nangyayari at mga circumstances dito. So, malamang hindi rin. Kasi nga, halimbawa, sa ngayon, isang declared presidential candidate yung anak niya.
Kung nanalo, di anong mangyayari dun sa pangako ng administrasyon. So, mga ito tinitignan nila lahat. Pangalawa, alam din nila, public knowledge na dito sa Pilipinas, talagang talapak ang politikahan. Matatandang humarap si Duterte sa ICC noong March 2025, ngunit hindi na ito sumipot sa mga sumunod pang pagdinig, kabilang ang confirmation of charges nito noong Pebrero 2026. Samantala naman, planong iapila ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ruling ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Kaugnay po ito na naging pagbasura naman sa kanilang petisyong ipawalang bisa ang kasong crimes against humanity laban kay Duterte dahil naman sa issue no restriction. Ayon po kay Nicolas Kaufman, lead counsel ng dating Pangulo, hihilingin pa nila ito sa pre-trial chamber gayong wala pa silang karapatan sa ngayon na umapila. Una po rito sinabi ng pre-trial chamber na may sapat na batayan para paniwala ang pinatakbo mano ni Duterte ang isang state-killing machine kung saan ang utos na neutralize sa mga kriminal ay nangangahulugang pagpatay. Inakusahan naman ni Senator Amy Marcos ang International Criminal Court na hindi patas sa pagpapairal ng international justice. Kasunod dito ng pagtanggi nila sa apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ideklarang may jurisdiction sila sa kanyang kaso. Ayon kay Senator Amy, maliit at walang impluwensyang mga bansa lamang ang kaya ng ICC, ngunit hindi kayang habulin ang mga mula sa mga bansang malalaki at may impluwensya gaya ni na Russian President Vladimir Putin at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Gate pa na yung senador, bumaba ang pagtingin ng publiko sa mga institusyon at hihina ang pag-iral ng rule of law sa naging pagtrato ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Dahil isinantabi umano nito ang proseso na ginagarantiyahan ng ating saligang batas dahil lamang sa politika. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, inisyal na tagumpay ng mga biktima ang pang-abuso daw po na nagdaang Duterte administration sa desisyon po ng ICC Pre-Trial Chamber sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity para daw masimulan na ang formal na paglilitis. Kaya pila po na Makabayan Block na dapat matiyak na patas ang paglilitis, walang obstruction, political interference at pagganti laban sa mga pamilya ng mga biktima at witnesses, lalo't may kapangyarihan pa rin ng mga Duterte. Ayon po kay Congressman Antonio Tino, gayon din kay Congresswoman Rene Co at Sara Ilago, mahalaga rin ang kooperasyon ng ating pamahalaan sa International Justice Mechanism para sa proteksyon ng mga biktima at mga testigo. Sa iba pa nating mga balita, lumiit na ang agwat nila Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo sa Presidential Preference Survey para sa 2028 elections ng Octa Research. Batay sa survey na isinagawa mula March 19 hanggang 25, 2026, bumaba ng 12% ang dating 30% na kalamangan ni Duterte kumpara sa nakaraang quarter. Ayon sa Octa, nakapagtala si Robredo ng 13% na pagtaas mula sa fourth quarter ng 2025 na nagpapakita ng dikit na laban sa presidential preference landscape. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na nasa edad 18 pataas sa buong bansa. TNT Tomorrow's News Tonight. Nagpasaklolo naman sa Court of Appeal si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay na naging desisyon ng Pasig City RTC na nagkansila sa kanyang pasaporte at idineklara bilang pugante. Sa inihain na petition for certiorari, hiniling po ni Roque na pigilan ang implementasyon nito sa pamamagitan ng temporary restraining order. Ayon pa sa kanyang kampo, walang legal na basihan ang naging desisyon ng Pasig RTC at malinaw na paglabag gumano ito sa karapatan ni Roque. Idiniin po ng dating opisyal na hindi kinilala ng korte ang kanyang patuloy na asylum application sa Europa. Naniniwala naman ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na pre-judge na siya
ng ombudsman at nalabag na umano ang kanyang due process. Ayon sa abogado ni Romualdez, nabahira na ang investigasyon dahil halata na umano ang pattern of prejudgment. Dagdag pa nito, tila nahatulan na rin ang dating speaker kahit wala pang formal complaint at preliminary investigation dahil sa mga public statement ni Ombudsman Remulla at ng kanyang mga opisyal. Una nang sinabi ng Ombudsman ngayong buwan na seryoso nilang ikinukonsidera ang paghahain ng plunder case kay Romualdez. Pero giit ng abogado, hindi ito patas dahil tila naging maaga ang panghuhusga ng prosekusyon. Dagdag pa nito, base sa Supreme Court doktrina na sa tinatawag na appearance of impartiality, dapat ay mag-inhibit ang ombudsman at ipaubaya ang investigasyon sa neutral, independent body. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nilinaw po ng Department of Justice na hindi teknikal na may tuturing na inaresto sa bansang Czech Republic si dating Congressman Zaldico. Ayon po kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, restrained liberty ang tamang pagsasalarawan sa kalagayan niko o umiiral na pag-iigpit sa kanyang kalayaan kahit na hindi formal na arestado. Ipinaliwanag po ni Martinez na may ahambing ito sa isang pasaherong dumating sa paliparan, ngunit hindi pinapasok ng immigration authorities. Una pong lumipad patungong Czech Republic si DOJ Secretary Frederick Vida kasama ang iba pang opisyal upang makipag-ugnayan para sa posibleng pagpapauwi sa Pilipinas kay Zaldico. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi ginamit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang salitang aresto kay Zaldico sa Czech Republic. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi ginamit ng Pangulo ang salitang aresto at ang sinabi lamang niya ay nasa kustodiya ng Czech Republic si Ko dahil sa kakulangan ng tamang dokumento. Dagdag pa ni Castro, malinaw na naharang si Ko dahil sa issue ng immigration requirements at nilinaw na rin ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na na-restrained si Ko at hindi formal na inaresto. TNT Tomorrow's News Tonight. Tinik naman ng pamahalaan na lahat ng paraan ay gagawin para may balik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Ayon po kay Executive Secretary Ralph Recto, nakatutok sa kaso niko ang Department of Justice. Sinabi pa ni Recto na lahat ng update sa kaso niko ay magmumula daw mismo kay DOJ Secretary Frederick Vida. Si Secretary Vida at kanyang team ay nagtungo po ng Czech Republic para asikasuhin ang mabilisang pagbabalik sa Pilipinas niko. Itinuturing matapos niyang magtago sa ibang bansa habang naharap siya sa mga kasong may kinalaman sa flood control anomalies. Gayunman, nilinaw ho ng Department of Justice ng paghuli nga po kay Ko sa Czech Republic ay hindi may tuturing na aresto kundi restricted liberty lamang. Samantala, umamin si dating DPWH NCR Assistant Regional Director Gerald Opolencia sa Sandigan Bayan na tumanggap siya ng 1 milyong piso mula sa mga kontraktor bilang pasasalamat. Ito ang kanyang sinabi nang humarap sa bail hearing ni dating Senador Revilla o Bong Revilla kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Opolencia, natanggap niya ang naturang halaga noong siya pa ay Manila District Engineer. Taong 2024, nang utusan umano siya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tiyakin na mabibigyan ng commitment o porsyento ang mga proponent ng proyekto. Nang tanungin ng Sandigan Bayan kung sino-sino ang mga ito, wala umano siyang kinalaman na o kilala dahil ang tanging trabaho niya lamang ay makipag-coordinate sa mga district engineers. Itinanggi rin ni Opolencia na hindi siya konektado sa pagpapatupad ng mga proyekto, kabilang na ang iniimbestigahang proyekto sa Bulacan. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Ngayon pong thank God it's Friday. Nako, yun daw pong sakyan ng Quezon City Police abay biglang bumangga sa isang pader sa Payatas. 5 ang patay, 5 ang sugatan.
Samantala, panguhuli daw po sa mga nakataples. Ako magtataples. Sa kalsada. Abay, balik na ha. Yun hong bilin ho ng PNP chief sa mga pulis, gumamit naman ng common sense kapag nagpatupad ho ng batas. Gamitin nyo ang inyong sentido común. Huwag iiwan ng sentido común sa mga bahay-bahay. Sa Adibong TNT Global News, mass evacuations sa Northern Japan ipinapatupad daw po dahil sa wildfire. Sa sports, Creamline nakuha daw po ang championship title sa 2026 PVL All-Filipino Conference. At sa showbiz, Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach Johnsy abay rumampa sa Cannes Series sa bansang Pransya. Pilipinas ang oras alas 9:32 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Mental difficulty or emotional burden. Arnold, tao din kami. At isang bagay na maari din namin talagang maranasan is yung nararanasan ng isang tao. Sa kasalukuyan, ang simbahan ay nasa direksyon na ng tinatawag na New Evangelization. Actually, kapag pinag-uusapan yung separation of the church and the state, dapat mas unawain natin na hindi nangingialam ang simbahan dahil gusto lang niyang makialam. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. World's News Tonight. RH Weather News. Ayo po'y makibalita muna partner ha? Mula sa Pag-asa Weather Bureau, kumusta na bang mainit na panahon natin ngayon ha? Ating alamin ng report mula sa Pag-asa si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lian.
Yes po, magandang gabi po sir at sa lahat ng ating mga tagus-baybay. Ngayong araw at sa susunod pa ng mga araw over the weekend, magiging mainit at maalinsangan po sa buong bansa. Dulot ng easterlies o hangin galing sa karagatang Pasipiko. Although possible pa rin naman na magkaroon tayo ng mga biglaang buhos ng ulan o yung mga panandalian na pag-ulan dulot ng mga thunderstorms, especially po sa pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. At para naman po sa ating heat index, nako po, nakapagtala tayo ng 12 na mga lugar na umabot po sa danger level ang heat index ngayong araw at bukas din 14 naman po na lugar ang magkakaranas ng danger level na heat index. Dito sa Metro Manila hanggang 39 degrees Celsius po ang ating heat index at pinakamataas naman po yung heat index bukas sa may Butuan City, Agusan del Norte, sinundan naman po dito sa may Borongan, Eastern Samar, maging dito rin po sa may La Granja, Negros Occidental at pati na rin po sa may Dumangas, Iloilo. So yung mga heat index po nila nasa 44 at 45 degrees Celsius danger level. Napakainit po niyan kaya doble ingat po sa ating mga kabayan. Magdala po tayo ng payong, sombrero at kung maiiwasan nga po nating lumabas especially between 10 a.m. to 4 p.m. ay sana po ay wag na lang tayong lumabas at tayo po uminom ng tubig throughout the day para iwas po dehydration. At ilan mo po latest mula dito sa Pag-asa. Ma'am Lian, ang pinaka-mainit pala ngayon sa may Butuan, tama ba? Yes po, tama po sa Butuan, 47 degrees Celsius. Wow. Tapos, saan ba itong isa? Dumangas, Iloilo, 46. Yes po. Ano ba yan? So, ganito pa ba ang magiging sitwasyon sa mga sunod pang mga araw, Ma'am Lian? Kasi nasa pa lang tayo, magme-May pa lang. Yes po, yung ating heat index nga po bukas at sa Sunday ay marami pong lugar ang nasa danger level pa rin. So yung mga nabanggit ko po kanina at aside po doon, malaking bahagi po ng Western Visayas at pati na rin po sa Negros Island region and Eastern Visayas ay matataas po yung heat index. So ingat-ingat na lang po talaga. Are we expecting na mas iinit o lalala pa o tataas pa yung heat index na yan sa mga susunod na araw? Yes po, inaasahan pa rin po natin na tataas pa po itong heat index dahil nasa last week pa po tayo ng April. Usually po, last weekend of April and then the first few days of May talaga yung pinakamainit po climatologically. Ma'am Lian, meron bang posibilidad na ang heat index umabot ng 50? Well, hindi po natin inaalis yung chance sa ngayon. Naku, ano ba naman yan? So, kailangan natin dito na mas maraming tubig. Yun. Ayan. Salamat, Ma'am Lian. Ingat po tayo palagi. Ano po? Maraming salamat. Ingat din po kayo. Thank you so much, ma'am. Si Miss Lian Loreto, mga kaibigan, mula po sa Pag-asa Weather Bureau. Medyo kinakabahan ako dito sa mga... Ma'am, takin mo yung projection nila sa mga sunod pang mga araw, ha? Sa bagay, hanggang ano naman to, April 26 sa linggo. Sa makalawa, Oo, abay, yung Dumangas, Iloilo ang talagang mataas, ha? Sa linggo ay 47 ang projection. Yeah. Kanina o ngayon ay 46. Bukas, 45. Sa Butuan City na ngayon ay nakapagtala ng 47, bukas ay inaasahan na sa 45 at sa linggo ay 44. Sa Metro Manila. Ang Metro Manila po ay naglalaro sa 38 to 39. Maaring sa linggo daw ay mag-40. Ganun? Nitong kanina lang, ang alinsangan, papihit-pihit ako sa higaan Talaga naman, oo. Tapos nagtitipid ka pa, hindi na ayaw gumamit na aircon. Oo, electric fan lang. Ano ba naman yan, no? Samantala, dumako muna tayo sa kinaroroonan ni Noche. Yun daw po 20.4 milyong halaga po ng shabu nasabat naman sa combined operation ng PIDEA at local police. 2 high-value personality ang naaresto. Ibalita mo yan, Noche Kakas. Kisses at Lakay Ray, aabot sa 20.4 milyong piso halaga ng shabu ang nasabat sa combined operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at local police
sa Zamboanga City. Arestado ang high-value target na drug personalities. Sina alias Rodi, residente ng Tawi-Tawi, at isang alias Boss Al, na nakatira naman sa barangay Dao, Pagadian City. Ayon sa report na nakarating sa PDEA National Headquarters, ang naturang droga ay nakatago sa silyadong transparent plastic packs. Matagumpay na nasukol ang dalawa sa barangay Kabatangan sa lungsod ng Zamboanga. Kumpiskado rin ang kulay itim na Toyota Fortuner na ginagamit umano sa illegal na aktibidad, maging ang bank deposit slip, ID cards at iba pa. Maharap naman ngayon ang dalawang drug pusher sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. RH27, Nutikakas Diesel Race, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Noche. Samantala naman, dalawang high-value individual arestado daw po sa Bulacan. Mayroon pong nakumpiskang baril at droga. Ating alamin sa report ni Ka Federico Manalili. Ka Feds. Yes, kasama ng Ray at Tises, arestado nga ang dalawang suspect na pawang mga drug, pawang mga high-value individual sa ginawang anti-illegal drug operation ng mga otoridad pasado alas 7 ng gabi sa may barangay Poblacion, Baliwag, Lalawigan ng Bulacan. Kinilala na Police Lieutenant Colonel Jason San Pedro, Chief of Police ng Baliwag 20, ang dalawang arestado na sina alias Madam, alias Ali na at Tukad, pawang kabilang sa PNP PDEA Drug Watch List at nasa talaan din sa high value individual. Batay sa ulat itinasang operasyon laban sa mga suspect kung saan sa kanilang pagmomonitor ng mga otoridad ito nagpositibo pa rin sa pagtutulakta ng illegal na droga, kaya isinagawa ang bypass operation sa mga suspect at nagresulta nga ng kanilang pagka-aresto. Nasamsam sa mga suspect ang may 4 na sachet na hinihinala sabu at ito may bigat na 50 gramo at ito may street value na 304,000 piso. At kalaunan, na-discover din sa lalaki, ito may karga palang dalang baril na isang caliber 22 at kargado ng 2 bala. Ngayon nakapit na sa custodial facility ng Baliwag Police Station ang dalawang arestado suspect habang ito mga naharap sa kasong RA 10591, RA 9165. Federico Manalili para sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, balik implementasyon na ang panguhuli ng topless kasunod ng kontrobersyal na pagpapatupad ng Safer Cities Initiative ng Department of Interior and Local Government. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, isang linggo lang na natigil ang panguhuli ng City of Manila at Quezon City, pero kabilin-bilinan po umano ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpapatupad nito ay dapat na may common sense. Aminado si Tuanyo, hindi pa rin kasi malinaw ang sinasaklaw ng lugar na maituturing na public spaces kung saan bawal ang half-naked. Kaya malinaw po ang instruction security kay General Aguilin ang NCRPO na pag-aralin ng common sense sa pagitan ng pagpapatupad ng shirtless ordinance. Bakit sabi nga po, hanggang hindi mo malinaw na nare-resolve ako ano ba talaga ang specific definition ng public places. Sabi ko, ng security kaya natin ang ipatupad yung common sense sa pagpapatupad ng nasabi shirtless ordinance. Magugunitang personal na humingi ng paumanhin si DILG Secretary John Vic Remulla sa isa sa mga nag-viral na natikitan sa Mandaluyong City. Sa kabila nito ay ibinida naman ng PNP na maganda ang naging bunga ng naturang inisyatibo sa pagbaba ng focus crimes. Samantala naman, 5 kumpirmadong patay na persons under police custody o PUPC. Habang patuloy naman na nagpapagaling ang isa pang PUPC at 4 na pulis matapos pong aksidenteng bumangga ang kanilang sinasakyang police car sa Pader sa Payatas. Nangyari po ang naturang aksidente sa bahagi ng Payatas Road Corner Group 5 Barangay Payatas B sa Quezon City pasado alas 11 ng tanghali. Ayon po kay Quezon City Police Public Information Office Chief Police Major Jennifer Ganaban,
Ang Hilux patrol car ng Quezon City Police Station 15 na minamaneho ni Patrolman J. Matirum, habang kasama naman ng mga escort na sina Police Master Sergeant Maynard Ramos, mga patrolman Ronnie Santoyo at Jesly Reyes. Lulan ng sakyan ng 6 na PUPC na dadalhin sana sa Quezon City Custodial Facility sa Payatas para sa kanilang commitment. Bati naman sa report na walang umano ng preno ang naturang sasakyan habang binabaybay ang Payatas Road. Dumating na sa bansa ang isang grupo ng Japanese experts upang tumulong sa pag-apulan sa sunog sa landfill sa Navotas. Magiging misyon ng Japanese Disaster Relief Experts na magbigay ng technical assistance sa Bureau of Fire Protection at iba pang kukulang ahensya ng gobyerno. Ayon sa Japanese Embassy, ang 7-man team ay mula sa Fire and Disaster Management Agency, National Institute for Environmental Studies at Japan International Cooperation Agency. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, mass evacuation sa Northern Japan. Ito na po'y ipinatupad dahil po sa wildfire. Ibalita mo nga yan, Wina Pearl Hesoro, Miss Wina. Patuloy na lumalawak ang dalawang forest fire sa hilagang bahagi ng Japan at papalapit na sa mga residential area, dahilan upang palawakin ng mga otoridad ang evacuation order para sa mahigit 3,000 na residente. Nagsimula ang sunog noong Miyerkules sa bulubunduking bahagi ng Iwate Prefecture, habang isa pang sunog ang sumiklab makalipas ang 2 oras malapit sa bayan ng Otsuchi. Ayon sa ulat, mahigit 1,176 hektarya na ng kagubatan ang natupok ng apoy. Apektado rin ang 1,541 na kabahayan o nasa 3,233 katao na inutusang lumikas. Isang evacuation shelter na rin ang isinara matapos madamay sa sunog. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa atin naman TNT Sports, Creamline nakuha ang championship title sa 2026 PVL All-Filipino Conference. Ang detalye balita mo yan, Kyle Bulias. Nabawi na ng Creamline Cool Smashers ang kanilang korona para sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Kasunod ito ng kanilang pagkapanalo laban sa Signal Super Spikers sa Best of 3 Final Series. Sa Game 1 ng Finals, nagawang ma-sweep ng Creamline ng Signal, habang sa Game 2 naman ay natapos ang laban sa loob ng 5 sets sa scores na 25-23, 20-25, 25-16, 16-25 at 15-11. Ito na ang ikalabing isang championship title na nakamit ng Creamline. Nanguna sa kanila si Bernadette Pons with 22 points at sinundan naman ni Tots Carlos with 18 points. Samantala, itinanghal namang most valuable player ng conference si Vanny Gandler ng Signal. Rookie of the Year naman ng PVL si Bella Belen ng Capital One Solar Spikers, na siya ring itinanghal na Best Outside Spiker. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias. Sa atin namang showbiz, Miss Universe 2015 Pia Wurzbach Johnson abay rumampara po sa Cannes Series sa France. Report mula kay Don Carlos. Muling rumampa si Miss Universe 2015 Pia Wurzbach Johnson sa pink carpet ng opening night ng Cannes Series sa Cannes, France. Suot ang Gucci black feather dress at accessories mula sa Bulgari, ibinida ni Pia ang ganda ng isang Pinaya. Saad pa ng beauty queen sa kanyang Instagram post, "My purse, pink carpet." Ang Cannes Series ay isang international television festival kung saan tampok ang iba't ibang screening at competition ng global series na imbitado ang naglalakihang personalities sa iba't ibang panig ng mundo. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Tawa ka dun sa... Gayang-gaya mo ah. Don Carlos. Yeah.
Uy, salamat sa mga nakatutok po sa ating balita mga kaibigan. Si Willie Relador, abay namimiss ng kanyang kumare. Uy. Maring Kisses, sabi niya. Hello! Willie Relador, kumusta ka na dyan sa may Japan? Ba, nasa Japan pala siya. Lagi naman nasa Japan Japan yan, eh. City, Nueva Ecija. Aba, dagat Nueva Ecija din sa may Talavera, si Francisco Antonio Ramirez Garcia. Ma'am Ivy Gutierrez, magandang gabi po. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa DZRH. Maging si Margarita Guevara, Señorico El Garrico, Miggy Falier Villa, maging si Jacel Asahan. Aba, si Restituto Garcia ay nakatutok din sa atin direct from Milano, Italy. Yun. Si Arturo Peña ay nakatutok din sa atin direct from Iloilo. Ay, good evening po sa inyo. Hoy, salamat to dun sa mga kahit paano meron namang good news sa mga motorista natin next week. Ano, sana naman ay madagdagan yung 10 piso sa diesel at sana naman ay hindi oil price hike kundi rollback din sa gasolina. Sana magbago-bago pa yon, tama, sa gasolina, no? Saka darating na linggo, ipanalangin po natin na maging maayos na po sa Middle East, ha? Tama na yung girian ng US saka ng Iran, ha? Para naman kahit paano lumuwag-luwag sana ang ating kabuhayan, ano, ha? Ang dami na apektuhan. Global ho ang epekto nung kaguluhan yan dyan sa gitnang silangan. TNT Tomorrow's News Tonight. Mahabol si Josie Luwalhati, si Melvin Ogbamin. Good evening. Good evening po sa inyong lahat. And of course, si Ma'am Evan Lang. Kumusta na po kayo, ma'am? Ha? Uy, si Kiko Calado dyan sa may... Di ba Las Vegas din siya? Oo, sa Las Vegas, sa Nevada, US of A. Thank you sa buong pwersa ng DZRH News Team. Thank you sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio, si Jeric sa DZRH Television, maging sa DZRH Digital at DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. At Kisas Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 2 minutes bago sumapit ng alas 10 ng gabi. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86